Magandang gabi po, sir, at sa lahat po ng ating banateros dito sa Pilipinas at worldwide. Good evening po. Ayan. Good evening. Simulan na natin po ang tanong. Una sa lahat, ito po ba ay sigurado ng maipapatupad o ito pa ay pinaplano pa lamang po yung online voting? Nasa huling yugto na po tayo ng ating procurement po, yung public proseso ng public bidding para dun sa service provider natin dito po sa online voting at counting system. At inaasahan nga po namin na pagkatapos nitong masusing post-qualification evaluation, ay makapagdedesisyon na po ang COMELEC. I-award ba dun sa mababang nag-bid at nag-qualify ba siya sa lahat ng requirements o pupunta po kami doon sa ikalawang mababang nag-bid po na dito sa ating procurement. So ito po tuloy na po at inaasahan na po ng ating mga kababayan po to sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero ang tanong po ng mga kababayan natin, alam ko naman po ang intensyon ng COMELEC para po mapadali ang pagboto. Ano ho kaya ang mabibigay nating assurance sa kababayan natin na hindi ito mahahak o walang mangyayaring aberya, lalong-lalo na po sa darating na eleksyon? Naku, tama po kayo at dapat lang naman pong isaalang-alang natin at lagay natin sa isip yan. Kasi kahit po kami mismo sa COMELEC, yan po yung unang naging consideration namin mula po nung pinlano, nag-set ng terms of reference at ultimately nag-bidding po kami. Kaya nga po isa sa mahigpit na requirements natin ay yung dapat yung sistemang gagamitin ay naggamit na sa internet voting din sa ibang bansa at napatunayan na naging successful at hindi lang yon. Dapat po ay nakalaban dun sa mga pag-attempt na mag-hack at hindi po nakompormiso yung kanilang sistema. Dinagdagan pa po natin ito, no? Marami po kaming idinagdag doon sa ating requirements. Una, meron po kasi proseso ng enrollment. Para lang po itong mga katulad ng online banking platforms natin, yung pagre-register po doon sa ating mga GCash at Paymaya. So, medyo familiar po ang mga kababayan natin dyan. Pangalawa, imamatch po natin yung pag-enroll kasi rehistradong botante na po sila yung mga ating mga kababayan abroad. Imamatch natin yung biometrics na nakuha natin doon sa kanilang pagsiselfie, pagpe-present ng ID at doon naman po sa datos na hawak natin dito sa COMELEC. At yun po ang gagawin po natin dito sa unang yugto ng ating pong online voting. Ikalawa, ito po sinisiguro po natin na ang ating pong sistema ay dapat meron pong tinatawag na error recovery. Meaning magkaroon ng aberya po, gaya nung nabanggit nyo kanina, ay mare-recover natin ang lahat from enrollment to voting to counting of votes hanggang canvassing. Ikatlo, dapat po ito ay meron pong tinatawag natin na accuracy test kasi kailangan po naming matesting na kung ano yung binoto ay siya rin pong mabibilang. And lastly po, ang pinakamahigpit, auditability sa lahat ng proseso. Kailangan po ay mai-audit namin yan, kaya naming i-print, kaya naming i-check yung logs, then ultimately po para mapakita natin sa ating kababayan na ligtas at safe itong online voting. Eventually po ba, ang plano nyo po is buong pati dito sa Pilipinas, ma-implement na rin natin to? Parang ang ginagawa nyo po ba, tinetest nyo muna sa mga OFWs and then kung magiging successful, ito na po ba yung magiging sistema ng pagboto natin, yung direksyon? Bagamat pangarap po namin yan na sana kahit dito po sa lokal o in-country voting ay magawa natin yan hanggat wala pong batas na nagpapahintulot o nag-uutos sa COMELEC na gumamit ng internet voting po dito sa Pilipinas ay hindi po namin magagawa yan. Unique po kasi ang kalagayan po ng ating mga kababayan abroad. Pinapahintulutan po ng Republic Act 10590 specifically doon sa kanilang Section 28 ang paggamit ng makabagong teknolohiya at mismong binanggit ang internet technology po para makaboto ang ating mga kababayan. Alam naman po natin, lalong-lalo ng mga marino, milyong marino po yan, hindi sila nakakaboto kahit pa rehistrado sila dahil nagkakataon po madalas na yung panahon po ng Mayo kung saan medyo payapa yung dagat, sila yung naglalayag po. Hindi sila makaboto ngayon po sa pamamagitan ng internet. At alam naman natin may mga signal na po ng internet ang karamihan sa barko, yung makakapagboto po sila. Sir, ang tanong nga ng isang kababayan natin dito, si Sheng Dabawenya, kasama po ba yung online registration? Siyempre kasi marami sa ating kababayan sa abroad na hindi po nakarehistro dahil hindi nga ho sila makaboto during the election. Since gagawin yung online, may engganyo sila na bumoto. Kaya lang, matagal na ho silang hindi nakarehistro. Magagawa nyo kaya? Maisasama nyo po pa kaya yung online registration?
Sa ngayon po kasi ang ating batas sa registration po ay nababatay sa Republic Act 8189 at nabanggit nga po doon sa ating Overseas Voting Act, Republic Act 9189 at 10590. Wala pa po kasi tayong sistema in place kung paano makukuha ang biometrics online. Kaya nga po kinakailangan physical na magrehistro, makuha ang larawan, makuha ang fingerprint, makuha ang pirma. At higit po sa lahat, personal na makapanumpa doon sa ating mga election officers. Siguro po balang araw pag naamyendahan ang RA 9189, 8189, baka po magkaroon na at pahintulutan na pati yung registration ay online na. Sa ngayon po kasi medyo mahihirapan po tayo lalong-lalo na sa aspeto ng biometrics. Attorney, Coach Oli po, kasi pinabasa ko yung mga komentaryo dito, talagang negatibo yung mga tao, no? So siguro magkaroon tayo ng transparency. Kasi posible, hindi lang siguro ngayong administrasyon, baka kahit dati pa, medyo talagang yung tiwala nila wala dun eh. Tapos nadagdagan pa ng transparency, medyo hirap tayo sa ganon, sa dinadaanan natin ngayon. Ma-educate nyo po ba, bago dumating yung talagang halalan, anong pwede natin gawin na makuha natin yung confidence ng mga kababayan nating mga OFW? Tama po yan. Talagang kailangan po namin mag-roll out at mag-roadshow dito para i-demonstrate sa ating mga kababayan na ito ang bagong sistema at mapagkakatiwalaan. Ganyan naman po, nagsimula ang lahat ng bago. Katulad po nung nagsimula po tayo ng 2010 sa ating ating po na automated elections, medyo mababa ang tiwala. Pero pagdating nga po ito, halos every year, 3 years, nagagawa na natin, naging pamilyar ang ating mga kababayan. Sanay na po tayo. Kaya nga po itong ating 2022 elections, 92% po doon sa Pulse Asia Survey ay gusto nang mapanatili at ating sistema ng automated elections. Ganun din po nung nagsimula ang ating mga banking system at mga GCash at Paymaya, lahat po talaga ng bago ay dumadaan sa ganito. Kaya nga po, pag-iibayuhin po namin dito sa COMELEC na ma-educate, ma-inform ang ating mga kababayan. At in fact, ipapasubok po namin yan. Magro-roll out po tayo. Pareho ng gagawin natin dito sa bagong makina na ipapasubok natin sa ating mga kababayan. Ganun din po ang gagawin natin sa internet voting. Ipapasubok natin sa ating mga OFWs. Nang gayon, karagdagang kaalaman. Pag meron ka ng alam dito, mapagtitiwalaan mo na po ito dahil nasubukan mo personally. Attorney, kasi nabanggit nyo po yung GCash tsaka Paymaya, no? May pagkakaiba po kasi doon eh. Yung GCash, real time. Pag ano mo, nakikita mo agad eh. So, na-check mo. Madaling ma-check. Ito ba posible dito sa online na voting na ito, magkakaroon ng real time? Hindi ko alam kung patungkol sa batas dyan, kung pwede yun na pagboto mo, umaangat. Kasi yun, may confidence ka. Kaya lang hindi natin alam kung nasasakop ba ito ng batas. Ganito po, yung po kasing real time katulad ng pagboto natin dito, pagcast po natin ng boto, hindi naman agad natin makikita ang bilang ng boto. Tama po yan, pagkatapos ng botohan, tsaka po bibilangin yan. Pero ano po yung binibigay nating pampataas ng kumpiyansa sa ating mga mamamayan? Dito po sa ating pagboto sa lokal, tayo ay binibigyan ng resibo kung saan po makikita natin ang ating binoto, pati ang suma ng ating boto. Ganun din po ang gagawin natin as part of the audit process ng internet voting. Magkakaroon po ng resibo na maaring i-print ng ating mga kababayan abroad kung sino yung nabotohan nila at pati na rin yung suma. So, in short, makikita po nila ang kanilang bobotohan. At ito pong mga bagay na to, katulad din ang ginagawa natin dito sa atin sa bansa, yung mga resibo na yan, nagagamit po natin yan kung kinakailangan mag-recount at ginagamit po natin yan sa random manual audit. Makikita natin anong resulta pagkatapos ng random manual audit at sa sangkatutak po na election protest na dumaan po dito sa atin mula noong 2010. 99.9% po ang accuracy ng pagkakabilang ng makina. So, attorney, yung pong desisyon na ito, sino po ang kasama ninyo na nag-decide dito aside from yung COMELEC? Sino pa po ba mga independent groups ang hiningan ninyo ng opinion? And involved po ba ang Congress, ang Senate, and yung administration pagdating po dito sa pagdedesisyon nyo sa online voting na ito? Malinaw naman po ang tinatakda ng batas na direktang inaatasan ng Republic Act 10590 ang COMELEC na umisip at gumamit ng either paper-based or direct recording technology including the internet. So ito pong nakatakda na to, direktang utos na po ito sa COMELEC. Pero hindi po huminto ang COMELEC dyan. Doon po sa lagi naming pag-iikot sa ibang bansa, pagkuha ng feedback
mula doon sa mga tumatayong electoral boards ng mga miyembro po at kawani ng Department of Foreign Affairs sa iba't ibang konsulado at embahada, malinaw po na isa sa nagiging dahilan po ng ating pagbaba ng voter turnout, registration turnout. Una, yung pong walang pagkakataon yung ating mga kababayan dahil magli-leave pa, mag-a-absent para lamang pumunta sa konsulado at embahada. Ikalawa, yung pinahintulutan ng batas na mail voting. Ipinapadala natin yung balota sa mga address ng mga kababayan natin, babalik nila postage paid sa post office. Kung titignan nyo nga po sa parte na yun, hindi rin tayo nakakasiguro kung sila nga ang bumoboto sa balota. At ano po ang resulta ng lahat ng yan? Noong 2022, 1.6 million registered voters. Ilan lamang po ang bumoto? Nasa 600,000 o 38% lamang po. Sa pamamagitan po nito, nakikita namin tataas ang interes ng ating kababayan na magparehistro, lalong-lalo na pag niroll out na natin at nararanasan nila, na-experience na nila, na-test na nila, at pagdating po ng halalan, inaasahan namin very convenient sa kanila. Bahay, trabaho, nasa sasakyan, nasa barko, kung nasaan man sila, basta may internet, makakaboto po sila. Ako, patungkol naman po dun sa isa pa pong balita dyan sa yung yung mga tumatakbo po sa posisyon na pagdating ng dulo kina-cancel po nila yung kanilang certificate of candidacy tapos yung kanilang substitute yung biglang tumatakbo in their behalf pakipaliwanag po sa mga nanonood ngayon. Tama po, ano? Ito nga pong nakaraang kakahapon, nagdesisyon po ang Commission and Bank na para sa 2025 elections, ang filing ng COC ay mula October 1 hanggang October 8. At yung nagnanais po ng mga kandidato na mayroong political party nomination at ninanais nilang mag-withdraw sila, mapalitan ng kanilang kapartido, ay papahintulutan lamang sa parehong period, October 1 to October 8. So ano pong ibig sabihin nito? Kung magpapalitan, mag-withdraw, sige, pwedeng palitan, October 1 to 8. Pero pag October 9 onwards, pwede pa rin namang mag-withdraw. Pero hindi na po papahintulutan ng COMELEC. Ito po ay isang measure na kahit po noon pa, ng mga 2004, 2007, manual elections pa, no, nangyayari na po. Ang nangyayari kasi dyan, tinetest yung voters o hindi ka agad nagpapakilala, lalong-lalo na yung mga appointed na officials natin na ayaw ma-deem resign, automatically resign. So hinihintay nila yung huling araw na pinapahintulutan ng COMELEC na makapag-substitute. Yung araw ng period ng filing ng COC, meron po silang inuutusan. Ang tawag po dyan ay placeholder, parang nire-reserva, and then ultimately lalabas sila. Nakikita po namin ito na isang nakakagulo o nakakaninlang sa ating mga kababayan, anuman po yung dahilan nila kasi hindi kaagad nakikita kung sino yung tatakbo. Sa pamamagitan po ng measure na ito, ay mapipigilan na po natin yan. At isa pa, ito pong mga sinusulong ng mga bill sa Kongreso na ina-attendan po ng COMELEC ngayon, karamihan nga po sa pagsusulong ng ating mga mambabatas ay gusto na nila pong maging may kaparusahang pinal yung mga ganyang gawain at magpapile ng COC and then mag-withdraw, iba pala yung kandidato kasi para daw pong nagiging nuisance candidate. At ito po mga bagay na to ay nakikita at nararanasan ng COMELEC. Isa pa, pag maaga po namin na-determine ang ating listahan ng mga kandidato, dalawang bagay po ang magagawa kagad ng COMELEC. Una, mapafinalize po natin yung ating listahan ng candidates, kita na kagad. Pangalawa, yung pong balota na binabanggit ni Chairman Garcia dahil determined na natin kung sino yung mga i-imprentang pangalan sa balota, ay may imprenta na kagad natin ng mas maaga. Hindi katulad dati na naghihintay pa tayo ng Enero matapos lamang yung substitution. Nakitang-kita naman po natin inaabuso. Attorney, bago po ipasa natin kay Boss Dada at basahin yung mga mensahe ng ating mga viewers, may nagsasabi kasi na hindi kaya pagmulan ito ng vote buying. Kasi may resibo, tama po, di ba? So pag may resibo ka, sige, ito, bumoto ko, binoto kita, ganyan. Kapalit pera, hindi natin maiiwasan yon. Pangalawang tanong po, ito'y walang connection naman doon sa online voting. Kasi andi dito rin yung mga alinlangan ng ating mga taong bayan na nagkaroon ng problema in the future dito sa mga bidding. Nabanggit nyo po kanina ay ito'y dumaan sa bidding. Meron po ba tayong transparency patungkol dito sa bidding na to? Attorney. Unahin ko na po yung sa bidding po, sir, ano? Lahat po ng proseso ng COMELEC patungkol sa procurement, bidding man yan o iba pa, ay naka-livestream po at pwede pong balikan ng ating mga kababayan. Hanggang ngayon po ay nandun sa Facebook at YouTube channels ng COMELEC.
Lahat din po ng kontratang pinipirmahan ng COMELEC, lahat ng terms of reference, lahat ng bidding documents na ginamit dito, including yung mga bid bulletin at supplemental bulletins, ay lahat po yan ay naka-upload sa aming website. Sabi nga po namin, lalong-lalo na itong bagong makina, as early as May 5, 2023 ay nasa website na natin ang technical specifications o terms of reference. Kami lang po yata ang ahensyang gumawa na mahigit isang taon pa ang bidding ay nandun na sa aming website, yung mga aming po procure at yung mga technical requirements namin. Now, balikan po natin yung patungkol sa resibo. Katulad din po ng ginagawa natin dito sa ating bansa, no? Merong resibo kapag ka ikay bumoto, ipapakita sa ng makina, ngunit obligado ka na ilagay sa isang receptacle para kolektahin ng COMELEC at mga teachers muli yan, yung iyong resibo para nga po hindi magamit dito sa vote buying at vote selling. Ganun din po ang binabalak ng COMELEC dito sa ating internet voting o sa online voting. Maaring makikita niya, pero mayroong mga pagkakataon po na maaring mawala na yung files na yan kasi nga po para hindi magamit o maari po yung tinatawag po natin na maaring naging non-transferable, hindi pwedeng isend, hindi pwede pong ma-capture as PDF. Yan po kasama sa mga proseso na inaaral ng COMELEC, at ipapatupad po namin yan pagdating ng 2025. And besides po, kasi nga po tayo naglalagay ng karagdagang pagtitiwala sa ating mga kababayan abroad. Tingin ko naman po ma-offset nung danger ng vote buying dahil hindi naman po ganun karami o siguro hindi naman ganun ma-reach ng ating mga masasamang politiko yung kababayan natin abroad. Kaya binabalanse po yan yung transparency at accountability laban po sa mga dangers na kinakaharapan po natin. Ia-anunsyo po namin yung ibang hakbangin pa pagkatapos po ng aming procurement dahil ilalatag namin ang lahat ng proseso dito po sa internet voting. Patungkol po muli dito sa yung substitution. May mga nagtatanong po na hindi kaya napupolitika itong desisyon na ito kasi alam naman po natin na yung current administration and yung previous administration ay merong hindi pagkakaintindihan, and alam naman natin na si PRRD yung nakaraang nanalong presidente na kumbaga ganito yung nangyari noon di po ba? Si Secretary Dino yung nag-file ng Certificate of Candidacy and then nag-back out kalaunan tapos napilitang tumakbo si Duterte. So hindi kaya ang iniisip ng mga tao is baka kaya nyo po ito pinupush para hindi na mangyari ulit yung nangyari kay PRRD dati? Nako, hindi po. Ang problema po, mas malaki ng COMELEC po ay yung papalit-palit at pagkalito ng ating mga kababayan. And besides, hindi naman po tinanggal ng COMELEC yung karapatang mag-withdraw at mag-substitute. Nandun pa rin naman po, kaya lang gawin po nila mas sa maaga. pagitan ng October 1 hanggang October 8. Nandun pa rin po, So hindi yan tinanggal. Ano ang purpose po nun? Maagang makita ng ating mga kababayan yung mga kandidato. Hindi naman din po mapopolitika o magagamit pa sa iba yan dahil doon din naman po pupunta yun Malalaman at malalaman natin ang kandidato. Hindi pa rin naman po sila mapipenalize bilang sabihin na natin na premature campaigning dahil ayon po sa Republic Act 9369, ang taong nag-file ng kanyang COC bilang aspirante sa isang automated elections ay magiging kandidato lamang at lahat ng pinagbabawal sa kandidato ay lalapat lang sa kanya sa unang araw ng campaign period. So wala naman po itong epekto dito, pero ang mabuting epekto na makikita natin dito, katapatan sa mga mamamayan. Kita na kagad kung sinong tatakbo. Ikalawa, pagpapadali ng proseso ng paghahanda ng COMELEC, maaga nating maipapakita sino ang kandidato, maaga nating maiko-configure ang makina dahil nandun po lahat ng pangalan nila at higit sa lahat, maaga po nating maimprenta ang ating mga balota. Ayun, maraming salamat po, Atty. Lodiangco, sa inyong impormasyon na ibinigay dito sa atin. Maraming salamat po, sir. Isang karangalan po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Nako. Salamat. Si Atty. John Rex Lodiangco, spokesperson ng COMELEC.